Kung talagang kayo ang totoo, bakit kailangan mong baguhin ang talatang yan? Confraternity version, confraternity parehong kolor. Pero sa Mateo 16:18, klaro kayo ang papel, di ba ko? Deception! Ipinagtatanggol ang relihiyon ninyo sa pamamagitan ng pandaraya, ng pagsisinungaling at nagpapalusot pa. Napakahihina ng mga argumento. Napakarurupok ng mga katwiran. Ang daming sinasalita, wala namang sinabi. Sa pagkakataong ito mga kapatid, ating sasagutin itong kaanib sa iglesia ni Felix Manalo na pawang ad hominem, yung pangangataki personal. Como nabasa yung letra por letrang One Holy Catholic Apostolic, ang palusot nila, abay, tampered ang Bible. Una, alam kaya nila na maliban sa confraternity, meron pang ilang mga sali na hindi katoliko na may mabasang One Holy Catholic Apostolic? Baka inusinti sila, di ba? Pero sa pagkakataong ito at sa pagsagot natin nitong kaanib sa iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, palitaw natin dito, makita at masaksihan ninyo sino ang tampered na iglesia, sino ang nandaraya sa mga aklat at Biblia. Pansinin ninyo, samahan ninyo ako sa ating talakayan ngayon. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome po. At sa pagkakataong ito, sasagutin natin punto por punto. Dahil nauna nating sinagot, ito, pero nandun tayo sa rectory ng malapit mismo sa kanilang sentral, sa Quezon City. No? At kasama natin si Bro James. Ngayon, sasagutin natin punto por punto. Pero ako ang inatasan sa ating punto por punto. Ito ang paksa natin ngayon, mga kapatid. Ang tabayanan ninyo, ha? Ito ang paksa natin na sasagutin at tatalakayin sa punto por punto. Sa pagkakataong ito, dahil medyo mahaba ito, dahil sasagutin natin punto por punto kasi ang tabayanan ninyo. Pasok muna tayo sa ating mga kapatid sa sandali, punto por punto sa Zoom, no? Sa pagkakataong ito, sandali muna. No? At kumusta sa lahat ating mga suking taga-subaybay? Welcome po sa ating live ngayon. At bago dyan, maraming salamat po ni Sis Evelyn Pambi watching from Cyprus. Acknowledge muna natin itong mga pumasok ngayon. No? Okay. Sandali, tingnan natin ang mga pumasok ngayon sa comment section. Welcome sa ating mga kapatid, si Dilpin Rabago, si Rick, diyan sa mga kapatid na St. Anne Catherine Emirates. Good evening. Si Tomas. Good evening, viewers watching from Legazpi. Si MG Tumang. Dito sa Pananampalataya at Katweran. Happy evening. Si Sampaguita Ganda. Si G. Fergo. Nanding Villafuerte.
Bernarda Ibersabal, sa lahat nating mga kapatid. Maraming salamat kay Sis Evelyn Pambi, no, sa Cyprus, at sa lahat nating mga kapatid na nagsubaybay ngayon. So, sandali muna dahil si Bernarda Ibersabal on, at sa lahat nating mga kapatid na sumusubayaho, si Neriga Rampil. Oh. Okay. Sandali lang. Sandali, di pa rin nila ako natanggap. Okay. So, welcome. At maganda ang ating paksa sa pagsagot nitong isang kaanib ng Iglesia ni Kristong kay Manalo. No? At sasagutin talaga natin ito punto por punto, mga kapatid. No? Sa pagkakataong ito. Sandali. Saan bang link dito? Okay, ito na pala. Okay, so ito. Di pala sila nagsimula. Ito na, nandito na sila. Sandali Sa lahat ng mga kapuntos ng bro, si Bro Windel daw. Dyan na pala. Mga kapuntos, back to you, Brother Jando. Di ba ako napag-set up, bro? Sige. Ito na maibigyan naman ngayon kay Brother Romer naman sa kanyang greetings. Brother Romer from Bukidnon. Sa pinagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Welcome po ulit sa programa natin sa Punto por Punto. Back to you, Bro Jando. Ito na maibigyan naman ngayon kay Brother Wendell Talibong sa kanyang greetings. Brother Wendell? And then sa kanyang ano na rin. Hindi pala siya nako-host. Okay, Brother Wendell, good evening. Okay, good evening sa lahat at mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Welcome. At sa pagkakataong ito, ating sasagutin ang isang kaanib ng Iglesia ni Manalo. No? So mag-share na naman ako ngayon. Kaanib sa Iglesia ni Manalo na pawang ad hominem yung atake personal. So, ating tatalakayin ngayon. Balik sa iyo, Brad Jando. Okay, Brother Wendell. Go ahead, Brother Wendell, sa topic mo. So, simulan na tayo sa ating paksa. Okay. Ito ang pahayag ng isang kaanib ng INC, mga kapatid, at ito'y ating sasagutin punto por punto. Kung talagang kayo ang totoo, bakit kailangan mong baguhin ang talatang yan? Confraternity version. Confraternity pareho ang kolor. Pero sa Mateo 16:18, klaro kayo ang papel, di ba ko? Distortion! Ipinagtatanggol ang relihiyon ninyo sa pamamagitan ng pandaraya, ng pagsisinungaling at nagpapalusot pa. Napakahihina ng mga argumento. Napakarurupok ng mga katwiran. Ang daming sinasalita, wala namang sinabi. Yan. Ang narinig ninyo ay kaanib ng Iglesia ni Manalo, kung saan dito ay pawang ad hominem, atake a personal. At sa pagkakataong ito, sasagutin natin punto por punto na pinatunayan at idipinsa daw ang pananampalataya sa pamamagitan ng pandaraya. Abay, di yata napansin na ito'y gawain mismo ng kanilang mga ngaral. Bakit? Pakita natin ngayon, mga kapatid. No?
sasagutin natin punto por punto. Una, Sa video na ito ay meron lang po tayong bibigyan ng pansin. Itong tao kasing ito para bang uhaw sa atensyon, lalo na kay Munting. so napansin ninyo, ako ang tinutukoy niya na itong taong daong ito ay uhaw ng atensyon. So, parang tatak na talaga ng manalista, Iglesia ni Manalo, itong kanilang atake personal. No? Grabe na atake personal nila. At ito'y sasagutin natin, mga kapatid. So, isa-isahin natin ito sa ating talakayan punto por punto ngayon. Una, ating itinuwid lang ang maling aral dahil alam nyo naman, lalo na sa Iglesia Tatag ni Felix Manalo na inanayoban nila, dahil daming natangay din sa maling akala. No? Tuloy natin. Kaalaman. Backstory po muna saglit, ano? Meron po kasi Pakinggan natin ang story niya. kaming kapatid sa Iglesia ni Cristo na tumawag po sa amin. Sa bungad ng kanyang pananalita, sinabi niya, katinig, binatikos, binanatan ka na rin ni Talibong sa So, akala ko lang na nangaral sila yung nakabatay talaga sa katotohanan. Pero sabi, binanatan ka ni Talibong. Iba yung binanatan at itinuwid yung mali. Di naman tayo umaatake ng personal gaya sa mga pahayag nila. No? Kung napansin ninyo, grabe talaga ang mga atake personal nila. At itong katinig na ito, tinawag akong Mr. Tampered, and di niya napansin na umanib sila sa tampered na iglesia na tatag ni Felix Manalo. Tuloy natin. kanyang channel. Ang sagot ko naman sa pagtataka ko, sino itong si Talibong? Ngayon, sabi nung aming kapatid, si Talibong, si Mr. Tampered. Yan. Pakinggan natin ang kwento niya. So, si Talibong Mr. Tampered daw. At dito, ating isa-isahin ito. Una, sabi nila, dahil ginamit natin to yung Biblia na Mateo Kapitulo 16-18, tampered na. Kung naalala ninyo, before na-convert si Jared, ginamit din ito ni Bro Jando sa debate na may mabasang Catholic pero Protestant, ang palusot nila kahit sa iba dahil may mabasa, tampered na. Ganon na siguro sila ka-inosente na itong mga sali na ito, iwan ko kung naabot na ba sa kanilang research, na itong mga sali na ito, yung mga protestante na salin, paraphrase, pero may mabasang One Holy Catholic Apostolic. Kaya, sa mga nagsasabing tampered ang mga Bibliang ito at ang ginamit ko, research naman pag may time. Pero pansinin ninyo, mga kapatid, sino ba ang nagtatampered? Dahil wala na daw umano akong kredibilidad. Nagtatampered. Ang Iglesia ni Manalo, pakita natin ha, kahit na si Mr. Sinita mismo, gumagamit ng Biblia na tampered sa asana Biblia na ginagamit ni Mr. Sinita. Okay. Ito, pakita ko sa inyo mga kapatid kung paano nila ginamit ang isang Biblia na kung makita natin klarong-klaro na tinatampered talaga ang Bible. Sandali pakita natin ang kay Mr. Sinita ng Iglesia ni Felix Manalo. At ito ang
dahilan kung bakit. Ito. Ito, pansinin ninyo. Sa akin, may nabasa, may desisyon. Pero ito ang grabe, kasama mo. At ito talaga, dahil, mapansin niyo dito, ipakita ko. Nagandinikitan ko raw ito. Bueno, bubuksan natin Titingnan natin yung Apokalipsis 13:18. Tingnan natin kung may dikit. Ayan. Ito po ang lugar na yun. Ito po. Ayan po yun. Wala daw dikit. Nakita niyo mga kapatid? Wala daw dikit. Yon ang kanyang palusot. Hindi ko dinikitan, pero ano nakita ninyo? Ito'y malinaw na tampered sa Bible na ginamit ng kasama mo. Yan po yun. Kung may dikit man yan, hindi ako ang may gawa. Defensor Katoliko nun, si Mr. Rolly Tesorero, siguro. O di kaya, baka si Monsignor Abriol din. Kasi si Abriol noon buhay pa. Inyo, talibugok. Yun. Di ba? Napansin ninyo? Tatak na talaga yan ng mga kaanib sa iglesia ni Manalo, yung ad hominem. Talibugok. Bakit talibugok? Bakit tinawag na tampered? Sila mismo ang nabutata. Kaya sa argumento dito, bakit kailangan binabago ang Biblia? Sino ba ang nagbago? Di po ba kasama ninyo? Ang palusot lang ninyo, pag may mabasa, aklat nga ninyo na INC. Mamaya, pakita natin. Halos hindi aaminin na ni Parba. Tuloy natin siya. Nung narinig ko yung terminong Mr. Tampered, ayun, dun ko na siya nakilala. Bakit? Etong taong pag-uusapan kasi natin, nakilala sa kataga na Mr. Tampered. At kung bakit, mamaya'y malalaman nyo rin po, mga kabayan namin. Pero bueno, sabi ko, ano ba ang content ng taong yan? Di sabi niya, isinad niya yung link, sabi niya, mabuti pa, ikaw na yung tumingin mismo. Ngayon, nung nakita namin yung channel niya, meron pala siyang 2,000 o 254,000 subscribers at meron na siyang mahigit sa 2,000 videos sa kanyang channel. At nang baybayin, nang obserbahan o tignan namin yung kanyang mga content, at talagang bumabatikos pala itong taong ito sa iba't ibang relihiyon. At talagang... Una, mali po. Sinagot natin ang batiko sa iba't ibang relihiyon. Di po ba? Mula pa noon. At yung banat, pati na sa iglesia ni Manalo. Pero dito, sabi niya, tayo daw ang bumabatikos sa iba't ibang relihiyon. Iba yung bumabatikos at iba yung sinagot lang ang kanilang batikos. At hindi tayo nag-ad hominem sa kanila. Maliban lang sila mismo. Ayan, nakita nyo ba? Si Sarsinita nga nang nabuking. Yun ang dahilan. Mag-ingat kayo sa pagsagot sa akin dahil yung kasama ninyo na si Cesar Sinita na palaging nabutata, ano nangyari? Pinahinto na siya ng mga ministro ni Manalo. Tingnan nyo siya, channel niya. Di na. Abay, baka mapahinto din kayo dahil sa pagkabutata. Tuloy natin, Saradong Katoliko itong si Talibong sapagkat siya ay isang Catholic Faith Defender, batay sa description niya sa kanyang channel, at siya rin ang National Vice President for External Affairs ng Simbahang Katolika dito sa Pilipinas. Talagang otorisado itong taong ito sa Simbahang Katolika. Ayun nga, batiko siya ng batiko sa ibang relihiyon, pangunahin na. Okay, sandali muna. May nabasa ako dito sa online kay Pedro Gaspar, parang kaanib yata ito sa Iglesia ni Manalo. Saan makikita? 17th century lang ang pangalang Holy Catholic Apostolic Roman Church. Iyon din ang argumento niya San Mateo Kapitulo 16-18. 17th century lang daw umano ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Yun ang kanilang argumento, mga kapatid. Okay. So, kaya ating sasagutin ito punto por punto, mga kapatid. Kung iglesia ka ni Felix Manalo at nagsasabing
17th century lang ang One Holy Catholic. Research naman pag may time. Bakit? Obo. Inosente ka yata. Dahil lang nabasa ninyo yung paboritong aklat katoliko na pinag-chap-chap ninyo, ito, Discourses of the Apostles' Creed, ang konklusyon ninyo ay noong ito ang binabasa nila mga mahal na kapatid sa aklat na ito, paboritong ginagamit nila ito na in 1870 at the Vatican Council. Pagkatapos, sasabing 17th century, ito bang 1870, 17th century ba yan? Pero hindi lang yan, mga kapatid. Kung kaanib ka sa iglesia ni Manalo, ito din ang argumento niya. Paunahan na lang natin. Di nyo ba alam na may aklat kayo na ang pamagat ay ang sulo na ikatitiyak sa Iglesia Apostolika Katolika Romana ni Felix Manalo, pahina 29-30, ang pasugo 1947. Ito ang mabasa natin. Ang pitsang pang ginamit dito sa pagkasulat. Ang pitsang ito, 325 Anno Domini, ang unang ganap at pangkalahatang kapulungan ng buong daigdig na makristyanismo. Ito ang nagpakilala ng tiyak na pagpasok sa iglesia ng mga Kristiyano. Sa pulong na ito, sumipot ang bagong relihiyon na siyang pinamagatang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Kung ikay Iglesia ni Cristo, argumento din niya ito. Iglesia ni Cristo, tatag ni Felix Manalo, di ba ninyo nabasa na sa taong panahon pa ni Emperor Constantino, 325, sinabi na ni Felix Manalo na ang Iglesia Apostolika Katolika Romana nabuo na. Kaya nung binasa ninyo ang in 1870 at the Vatican Council, hindi yan ibig sabihin, kung batayan natin ang sulo ni Felix Manalo na aklat, hindi yan ibig sabihin, dun pa nagsimula. Idiniklara lang sa konsilyo ng simbahan ang di mabagong katotohanan. Kaya, yun naman ang ating masasabi sa mga kapatid natin. Research naman pag may time. Okay, tuloy natin. Iglesia ni Cristo at binabanatan niya rin maging yung mga tagapagtanggol natin. Binabanatan daw umano yung mga tagapagtanggol at sabi niya yung Iglesia ni Cristo. Una, tingnan natin, Iglesia ni Cristo nga ba kayo? Bakit? Sige. Sa inyong Pasugo Magazine, tingnan natin, Iglesia ni Cristo ba kayo? Na ang may akda ay si Mr. Leopoldo Aguilar. Ano nakasulat? Palakihin natin para mas malaki. Ito. Ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiiwasan ang paglilingkod ng tao sa Diyos. Di ba nakita ninyo? Na ang inyo palang pinakilalang Iglesia ni Cristo ay Iglesia ni Cristo. Sino ba itong Cristo? Yon. Isa-isahin natin ito mga kapatid. Sa pananampalataya, mga kapatid nating nagtatanggol sa Iglesia ni Cristo at ang pangunahing binabanatan niya ay si Munting Kaalaman. Ngayon, pangunahing binanatan umano si Munting Kaalaman. Una, sinagot natin si Munting Kaalaman dahil sa mga maling aral ng Iglesiyang tatag ni Felix Manalo. Imagine, si Manalo daw umano ay anghel. Si Kristo ay tao. Kaya kung pakinggan natin, si Kristo ay tao.
Si kapatid na Perez Manalo, anghel, hindi sa kalagayan. Kasi akala nila, kapapanood nila ng TV, akala nila anghel may pakpak eh. Si Capelis eh. Hinahanapan nila, asan ang pakpak ni Capelis? Hindi po anghel si Capelis sa kalagayan, kundi sa gampanin. Di ba? At yung sinasabi nila, mas mataas daw si Kristo, ay mas mataas daw anghel kaysa kay Kristo. Nasa Biblia oh. Basahin natin ha, Hebreo 2:9. Basahin ko ha. Ngunit kung tungkol kay Jesus, alam natin na sa maikling panahon, naging mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel. Kita? Anong mas mababa? Mas mababa si Kristo sa kalagayan. Yan. Tama ba? Ikaw, bilang iglesia, kaanib sa iglesia ni Manalo, tama ba ang sinabi ng, kaya okay din na munting kaalaman talaga ang kanyang title dahil munting kaalaman talaga. Tama ba ang sinabi ng munting kaalaman na mababa sa kalagayan ang ating Panginoong Jesucristo kumpara ni Felix Manalo na founder ninyo? Nagsusuwagan sa mga ministro ninyo. Bakit? Ano sabi ng ministro ninyo? Sinasabi rin ng iba na dahil sa kinikilala natin na anghel, si kapatid na Felix Manalo, at ang pagkakilala naman po natin sa Panginoong Hesukristo ay tao, lumalabas daw po na mas mataas ang pagkilala po natin sa kapatid na Felix Manalo kaysa sa ating Panginoong Hesukristo. Napakagandang pagkakataong ito, kapatid na Jen Mark, na sagutin natin ang argumentong ito ng iba. Dahil sa mga mahal na kaibigan, kung gagawin lang po sana ng tao ang pagsusuri at dahil doon ay malalaman po niya ang tunay na kahulugan ng salitang anghel, hindi niya sasabihin na mas mataas ang ating pagtingin, kapatid na Jen Mark, kay kapatid na Felix Manalo kaysa ating Panginoong Jesucristo. Yan. Ano sabi? Kung pinag-aralan daw umano, hindi pwedeng sabihin na mas mataas ang pagtingin kay Manalo kumpara sa ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, sinong paniwalaan? Mga ngaral. Yan ng INC at yung munting kaalaman, nangaral din. Kaugnay sa aral ng INC. Di ba nagsusuwagan na kayo? Okay, tuloy natin muna. Ang dami pang bibisto natin dito mga kapatid. Sinangguni namin kay munting kaalaman yung tungkol dito. Ang sabi niya, tol, hindi ko na para bigyan pa ng atensyon yan eh. Bukod sa halata namang nagpapapansin lang, palibasay gustong makahakot ng views sa engagement natin, sabi niya, kung ang argumento nila ay nagpapansin lang ako, ba't sinagot nila ako? Ha? Ba't sinagot nila ako? Kung nagpapansin, di napansin nila ako dahil di sila makatiis sa pagsagot natin dito lang sa munting kaalaman na ipinakita natin na nagsusuwagan na sa ministro. Bakit? Balikan natin kung paano nagsusuwagan. Pinatunayan pa sa pamamagitan ng Biblia na si Manaloy higit sa kalagayan sa ating Panginoong Jesucristo. Ito. Si Kristo ay tao. Si kapatid na Perez Manalo, anghel, hindi sa kalagayan. Kasi akala nila, kapapanood nila ng TV, akala nila anghel may pakpak eh. Si Capelis eh. Hinahanapan nila, asan ang pakpak ni Capelis? Hindi po anghel si Capelis sa kalagayan, kundi sa gampanin. Di ba? At yung sinasabi nila, mas mataas daw si Kristo, ay mas mataas daw anghel kaysa kay Kristo. Nasa Biblia oh. Basahin natin Hebreo 2:9. Basahin ko Ngunit kung tungkol kay Jesus, alam natin na sa maikling panahon, naging mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel. Kita? Anong mas mababa? Mas mababa si Kristo sa kalagayan. Yan. Mababa ang ating Panginoong Jesucristo sa kalagayan. Pero, nagsusuwagan. Mamaya, pakita natin. Nakita na ninyo paano tinampered ng INC ang Bible. At yung akusasyon nila na tampered ang Bible, may iniwasan sila. Yung desisyon ng moderator na sila mismo ang nagpili, mamaya muli nating iparinig sa inyo. Balik natin na kung nasa Bible daw, ayon sa munting kaalaman, na masigit si Manalo kumpara sa ating Panginoon Jesucristo dahil si anghel, ito'y kontra naman
sa aral ng mga ministro nila. Sinasabi rin ng iba na dahil sa kinikilala natin na anghel, si kapatid na Felix Manalo, at ang pagkakilala naman po natin sa Panginoong Hesukristo ay tao, lumalabas daw po na mas mataas ang pagkilala po natin sa kapatid na Felix Manalo kaysa sa ating Panginoong Hesukristo. Napakagandang pagkakataong ito, kapatid na Jenmark, na sagutin natin ang argumentong ito ng iba. Dahil sa mga mahal na kaibigan, kung gagawin lang po sana ng tao ang pagsusuri, at dahil doon ay malalaman po niya ang tunay na kahulugan ng salitang anghel, hindi niya sasabihin na mas mataas ang ating pagtingin, kapatid na Jenmark, kay kapatid na Felix Manalo, kaysa ating Panginoong Jesucristo. Yan. Kung gagawin lang umano ng tao ang pagsusuri, hindi pwedeng sabihin na mas mataas ang kapatid nilang si Felix Manalo kumpara sa ating Panginoon Jesucristo. Ibig mo sabihin yung munting kaalaman ninyo na nagpahayag na mas mataas si Manalo kumpara sa ating Panginoon Jesucristo ay hindi nagsuri, nangaral lang na hindi nagsuri. Okay, tuloy natin mga kapatid. Nakahihina ng mga argumento. Napakahina umano ang argumento. Pero, pawang tinatawag na atake personal instead na sagutin nila yung mga argumento na pinakita natin. Una, yung mga aklat Katolikong ginagamit nila na hindi naman yun ang nakasulat pero iba yung binasa. Ipakita natin dito, ha? Di ba? Sino ngayon ang matatawag na walang kredibilidad? Dahil tinawag akong walang kredibilidad dahil may nabasa. Ngayon, para sa kaalaman din nila, dagdag sa munting kaalaman nila, bili na lang kayo nitong Bible na ito para di kayo magulat sa susunod na mga debate. Ha? Dahil naghanap kayo ng letra por letra. Bili kayo nito para di kayo magsabing na-tampered kayo. Pero kayo mismo ang umanib. Ano ba nakasulat sa naturang Bible? Pakita natin mamaya mga kapatid. Tuloy natin. Napakarurupok ng mga katwiran. Ang daming sinasalita, wala namang sinabi. So imagine, ang daming sinasalita, wala namang sinabi daw umano, pero ang dami nating argumento mga kapatid na pinakita. Ngunit, wala namang kategorikal na sagot, kundi yung ad hominem, atake personal na. Okay, tuloy natin. Nung tignan ko yung iba niyang content, totoo naman pala. Bakit natin bibigyan? Tiningnan mo lang pala. Tiningnan mo lang. Dapat pinakinggan mo. So, dapat pinakinggan mo ang content, hindi tingnan. No? Pakinggan talaga. Panuorin talaga at pakinggan. Yan ng atensyon ang taong ito. Bakit daw umano ako bigyang atensyon? Dahil, of course, apektadong-apektado na kayo, no? Sa ating pagsagot. Kahit nga ang kanilang television, sinagot na ako nila ni Parba at ni Sandoval. Dahil apektadong-apektado. Ngunit may challenge tayo ni Sandoval. At hindi niya tinanggap yan. Yung harapan na walang assistant. Yung nag-iisa lang talaga na harapan. Okay, tuloy muna natin. Simple lang, para ipaalala sa sambayan ng Pilipino kung anong uri ang taong ito. At bakit hindi na dapat pang pakinggan. Yan. Gusto nilang ipaalala daw anong ore. So, ang aking pagkatao, iyon naman, ang tinatawag na atake personal. Para ayaw pakinggan umano, di dapat pakinggan dahil takot sila. Tulad sa ipinakita natin. Tulad sa ipinakita natin, na sabi nila na nandaya tayo sa Bible, pero bakit sinabing nilang nandaya sa Bible? Dahil sa mga argumento nila at sa debate, kadalasan na ginagamit nila ang ganon na taktika. Halimbawa, sa debate namin ni Parba,
Pakinggan ninyo, ha? Ito, pakinggan ninyo. Pero ang mastermind, matubari sa inyong libro, gusto na ko, they altogether fantastic to say that the remote beginning, they altogether fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the horrible day when Lucifer, yung yawa, flung against heaven. Mati mastermind. Ayan. Binasa ni Parba itong aklat na ito. Napansin nyo ba? Anong sabi niya? They all fantastic together to see. Nakakatakot talaga, no? Bakit? Subukan yung hiramin ang naturang aklat, mga kapatid. Ano ba ang nakasulat? Nakasulat ba ang tinatawag they all fantastic together fantastic to see? Hindi. Grabe talaga ang ginagamit nila na ipakita ko sa inyo. Ito ang nakasulat, mga kapatid. Pero ang pagbasa ni Parba, balik natin, ha. Pero ang mastermind, matubari sa inyong libro, gusto na ko, they all together fantastic to say that the... They all together fantastic to say. Anong nakasulat? Meron bang they all together fantastic to see? Ibalik natin, ha, nakita nyo. Ito daw ang nakasulat. Yung libro, gusto na ko, they all together fantastic to say that the remote beginning, they all together fantastic to say that the remote beginning of the... Yan. They all together fantastic to say. So, dito pa lang, minadjik na ni Parba. Sige, sagutin niyo. Ang nakasulat, it is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's sky his banner of revolt. Ano nakasulat? It is not altogether fantastic to say. Paano binasa ni Parba? Matubari sa inyong libro, gusto na ko, they all together fantastic to say that the remote beginning, they all together fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the horrible day when Lucifer, yung yawa, flung against heaven. Mati mastermind. Yan daw ang mastermind, mga kapatid. So napansin nyo paano minadjik ng ministro ninyo ang nakasulat sa aklat na ito. Kaya tuloy natin siya, dahil may sinabi siya, kung kayo ang totoo, bakit kayo nandaya? Di balik natin. Di po ba ginawa ng mga ministro ninyo ang pandaraya? Dahil may mabasa, ang palusot ninyo, daya na. Pero, malaking pagkakaiba. Bakit malaking pagkakaiba? Yung nakasulat, binago nila. At yung kay Sinita naman, iba din. Tinakpan. Maliban sa binago, tinakpan talaga. May takip. Pero, pinaratangan niya, baka si Monsignor Abriol daw, ibalik natin mamaya, ang nagtakip, hindi daw siya. O baka si FD daw. Walang pagkakaiba sa debate na naipit si Parba nila ni Father Darwin. Una, yung aklat nila. Anong sabi ni Parba? Mr. Moderator, hindi ito sa Iglesia ni Cristo. Ang alam ko, ito ay aklat na ang may akda ay Defensor Katoliko Tagalog. Pero nang napakita, mamaya ipakita natin yan, mga kapatid. Yun, magaling sila. So mas mabuti na paulit-ulit nila itong mga atake personal dahil isa-isahin natin ipapakita talaga, mga kapatid. No? Tuloy natin. Kasi tayo naman sa Iglesia ni Cristo, bilang kaanib, hindi naman natin sinasabing wala silang karapatan
Yung mga kaiba yun namin sa pananampalataya. Natural. Ang simbahang Katoliko may karapatan dahil kayo nga, mga kapatid na sa iba yung pananampalataya sa iglesia, alam nyo naman na wala nga kayong sariling Biblia. Di ba? Wala kayong sariling Biblia, pero kahit wala kayong sariling Biblia, abay, nakibasa, namili ng Biblia, sinasabing may karapatan. Sinong nagsabi na walang sariling Biblia? Ito. Salin ng Biblia. Ang una, kaya natin na gumawa ng sariling salin ng Biblia. Kaya natin, kapatid na Michael, pero hindi po ginagawa yon ng Iglesia ni Cristo. Ang dahilan, kapatid na Michael, iyon ngang mismong mga Biblia ang isinali nila na ating ginagamit. Hindi nga nila halos paniwalaan pag tayo ang gumagamit. Di lalo namang hindi nila tatanggapin kapag yan ay salin ng Iglesia ni Cristo. Yan. Yan, ang dahilan kung bakit wala silang sali na Biblia daw, mga kapatid, no? Okay. So, di daw batayan din na ang Katoliko ay maraming salin, yun ang batayan na magiging tunay na. So, kaya dito pa lang may pagsusuwagan na sa argumento. Kung di batayan ang Katoliko na maging tunay dahil maraming salin, kung ang Katoliko hindi tunay, pagkatapos nagsalin ng Biblia, anong resulta? Di ang Biblia na isinalin sa hindi tunay, hindi din tunay, pero ginagamit nila at ang paggamit nila, sila na ang nagiging tunay. Tuloy natin. May karapatan din sila na ipagtanggol yung kanilang relihiyon. Ang totoo, gustong-gusto nga namin na ilabas nila kung ano yung mga katwiran ng kanilang mga aral. Oo, yan. Gustong-gusto din namin yan na may talakayan para mapakita natin ang argumento na bago at mapresenta natin ang ibang mga Biblia na protestante kung ano naman ang posibleng lusot nila. Itong mga Bibliang protestante na may babasang Catholic Church at One Holy Catholic Church, of course, inilabas natin dito para ipakita na may mabasa. Pero mayroon pang iba na pwedeng gamitin natin sa public debate. Kaya alam na natin na kung gagamitin natin itong iba na paraphrase sa public debate, kung magkaroon ng public debate, mga kapatid, isa lang ang gusto nilang ipalusot yan. Tampered ang naturang Biblia. Okay? Tulad sa kanilang aklat na ginagamit namin, para lang makalusot. Anong sabi? Hindi yan amin. Dipensor Katoliko ang may gawa niyan. Pero nang nakita ninyo sa video, abay, napilitan sa pag-amin. Mamaya, muli ipakita natin yan. Tuloy natin. Sa kanilang relihiyon. Bakit? Sapagkat sa paraang iyon, maipagkukumpara kung sino talaga ang totoo at kung anong aral talaga ang nasa Biblia. Tama, no? Na maikumpara ng karamihan kung sino, dahil sa mga debate, ang dami ng mga INC at hindi lang INC na nagsubaybay na yumakap sa simbahang Katoliko. Kaya, napakaganda talaga mga kapatid, no? Na mayroong mga talakayan, a friendly discussion. Okay, tuloy natin ang pahayag niya. Sa pamamagitan ng kanilang mga pagsasalita, sa panig ng kanilang relihiyon, talagang makikita ng Iglesia ni Cristo ang may dalisay na aral. Pero itong taong ito, bibigyan natin ng pansin. So, di dapat bigyan ng pansin, pero ako daw umano, bibigyan na nila ng pansin. Para hindi na makapambiktima pa. Sino bang nabiktima na yumakap sa siktang tatag lamang ng tao? At yun ang di napansin ng ating mga kapatid. Na ang akala nila, dahil nagdala lang sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, Iglesia ni Cristo, ay tunay na. Kung tingnan natin, ang daming mga nagdala sa pangalan ng Iglesia ni Cristo, Church of Christ. Pero di yan batayan na tunay na ang naturang iglesia. Pero nasa kanilang pasugo magasin na
the Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church. Mamaya pakita natin yan. Sapagkat wala namang kredibilidad na ang taong ito. Oh, yan. Wala na daw kredibilidad ang taong ito. Oh. Mapansin ninyo na pawang na lang talaga, atake personal ang ginagawa nitong mga miyembro ng INC, mga kapatid. Ngayon, kung walang kredibilidad dahil sa argumento nilang tampered, how about itong klarong-klarong ginawa mismo sa ministro ninyong si Parba na ang Aklat Katoliko? Balik natin ha. Pero ang mastermind, tungkol sa inyong libro, gusto na ko, they altogether fantastic to say that the... Oh, so, ibalik natin. Ba't binasa ng ministro ninyo na the altogether fantastic to say? Tingnan mo, may kopya ka ba niyan? Tingnan mong kopya mo. Asan dito, pakita ninyo, ang binasa niyang the altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church. Di po ba nakasulat? It is not altogether fantastic to say. Oh. Bakit? Pagbasa na, tungkol sa inyong libro, gusto na ko, they altogether fantastic to say that the remote beginning. They altogether fantastic to say that the remote beginning. oh, so the altogether fantastic to say. Oh. Ba't kailangang i-magic ninyo? Ha? Ba't kailangang itampered ninyo ang nakasulat? Tuloy natin ang tuloy natin. Of the Catholic Church, go back to the horrible day when Lucifer, yung yawa, flung against heaven. Okay, mastermind. Oh, so mag-ingat talaga sa mga ganyan, mga kapatid, no? Tuloy natin. Uulitin namin, hindi kami tutol sa sino mang tagapagturo o sino mang kaanib ng ibang relihiyon na magsalita sa panig ng kanilang relihiyon. Pero, merong mga tao na hindi na dapat pang pakinggan sapagkat wala na silang kredibilidad na itindig pa ang kanilang relihiyon dahil sa mga nagawa nila na talagang napahiya yung relihiyong kanilang tinitindigan. Bueno, dako tayo doon sa sinasabi ko. Yun palang sinasabi ng aming kapatid sa pananampalataya na nag-react ito, na binanatan daw ako, nag-react pala itong taong ito, si Talibong, si Mr. Tampered, sa isa kong content na kung saan ay sa channel ng Tinig ng Karunungan ay nag-react naman po tayo sa isang TikTok video na ini-upload ng isang Katoliko na kung... So, sino ngayon ang nagpapansin? Yung TikTok ginagamit niya at tinira si Cardinal Tagle, na hindi naman si Cardinal Tagle ang nagpahayag noon. Saan yung content, pinagkumpara si Cardinal Tagle pati ang kapatid na Eduardo Manalo. Imbis na ang ipagkumpara sana yung aral para makita natin kung sino ba talaga ang totoong nasa Biblia ang aral, ang ipinagmalaki kung ano yung achievements ng Cardinal nila. Kung ano yung natapos ng pari nila. Kaya nung nagbigay tayo ng reaksyon, nung pinalagan natin, anong ginawa natin mga kapatid? Ang ipinangpalag natin sa kanila, hindi kung ano yung natapos ng ating pamamahala. Sapagkat kung achievements lang ng ating pamamahala ang pag-uusapan, baka wala pang, ayoko na lang magyabang tungkol dyan. Ayaw na umano niya magyabang, nagyabang na. Pero, ang ipinagmalaki natin doon sa ipinangpalag natin sa mga taong yon na nag-upload nga sa TikTok, kung ano yung mga aral ng Iglesia ni Cristo na may nakakabit pang mga talata na nagpapatunay na talagang ang may dalisay na aral ang Iglesia ni Cristo. Ngayon, yon ang claim ninyo na may dalisay na aral ang Iglesia ni Cristo. Pero pawang claim at pag-aangkin lang yan. Una, dahil ang Iglesia ni Cristo sa katotohanan ay tatag ni Felix Manalo. Inangkin lang ng Iglesia ni Cristong tatag ni Felix Manalo yung mga hula sa Biblia. Puntahan natin yan mamaya mga kapatid. Itong si Mr. Tampered,
gumawa nga ng reaction video na may pamagat, hala, kaanib ng INC 1914, ginamit lang daw ang INC para sa content. Ito ang sagot. Nung panoorin ko, ayun, gaya nga ng sinabi ni Munting Kaalaman, walang kalatoy-latoy. Oh, walang kalatoy-latoy pero apektado. Ang mga pinagsasabi nitong si Mr. Tampered. At bilang patunay, tignan ninyo ang isang bahagi ng nasabing video na kung saan ay nagbigay siya ng reaksyon sa atin dito sa Tinig ng Karunungan. Sabay-sabay nating panoorin, mga kapatid, mga kababayan. Na yung mga aral naman na yun ay nakatala naman sa banal na kasulatan. Yung mga aral nakatala daw sa banal na kasulatan. Ang aral daw nila'y nakatala sa banal na kasulatan. Halimbawa, kung ang aral ninyo'y nakatala sa banal na kasulatan, ang pinuno ninyo'y tinatawag na executive minister. Tignan nyo, ha? Saan mabasa? Tingnan nyo. Bakit? Mahirap ba sagutin kung saan mabasa ang salitang executive minister? Sa Biblia na ang pinuno'y tatawaging executive minister. Yun lang ba ang sagot? Na patawa-tawa lang tayo pag mahirapan na pagsagot. Executive minister, di po ba yung tawag? Asan mabasa sa Biblia ang executive minister? Tuloy natin. Yung terminong division minister. Alam ko yung tinutukoy mo pero hindi yun ang tawag doon. Ikaw naman, no? Yan ang sinasabi namin, mga kababayan. Batikos ng batikos, wala namang sapat na kaalaman. 'Di ba? Ang sabi ko kasi doon sa video na ang mga aral ng Iglesia ni Cristo ay nakabatay sa Biblia. Asan sa Biblia ang executive minister? Ang sagot niya, mga kapatid, ay dito tayo sa Bible, may mabasang tagapangasiwa. So kung may mabasang tagapangasiwa, ang tanong, asan mabasa ang executive minister? Hindi lang yan. Executive minister, mayroon pa kayong district officer minister, di ba? Ito, pakita natin. Meron pang tinatawag na district officer minister. Ngayon, asan sa Biblia ang district? Wala nang mapakita na tinatawag na executive minister, district minister na naman. Ang pagkakaintindi niya sa nakabatay sa Biblia ay talagang letra por letra. Hahanapin mo dapat. Yun daw yung saligan ng Iglesia ni Cristo. Di ba ganon? Na ang saligan ng Iglesia ni Cristo ay dapat nakasulat sa Biblia? Di ba ganyan? Maliban dyan. Tinatawanan niya ako dahil kulang daw ng kaalaman. Itong nakasulat sa inyong Pasugo Magazine. Balik natin ang nakasulat sa inyong Pasugo Magazine. Ito, ang nakasulat sa inyong Pasugo Magazine. Ni Leopoldo Aguilar, ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiwasan sa paglingkod ng tao sa Diyos. Tanong dito, saan mabasa sa Biblia ang Iglesia ni Cristo? Asan kaya yon? Baka tatawanan lang tayo. So, intay mo na kayo, huwag kayong mainip. Gusto talaga nila na sasagutin yung sinabi ditong tampered sa comment. Mamaya, darating tayo dyan dahil ginagamit niya yan. Na lahat daw ng aral ng Iglesia ni Cristo letra por letra. Kung hindi ba naman talagang kulang ang kaalaman nitong si Mr. Tampered, wala naman tayong ganung tuntunin na lahat ng aral natin, letra por letra. Yun pala. Paghanapan natin, mga kapatid, kung saan mabasa, di pala letra por letra. Pero kung sila na alam naman nila na ang simbahang Katoliko ay we are not sola scriptura o Bible alone, di kagaya nila na sola scriptura talaga, pero sinasabi dito na hindi
Letra por letra pala. Bakit? Tuloy natin. Ang totoo, meron kaming mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo tungkol sa mga hula. Ano yung halimbawa ng hula? Ayun. Yung hula nila, no? Inaangkin naman nila na hindi naman patungkol kay Felix Manalo. Halimbawa, yung ibong mandaragit ay patungkol kay Cyrus. Na magkakaroon ng mga lingkod ng ating Panginoong Diyos sa malayong silangan, sa mga pulo ng dagat, sa sikatan ng araw. Yun ang nakalagay sa hula na talagang nakatala sa Biblia o sa banal na kasulatan. Okay. Sino ba yung tinutukoy diyan? Si Felix Manalo ba? Kaya isa-isahin natin mga kapatid kung si Felix Manalo ba. Dahil napakalinaw sa iba't ibang salin na una, ang tinutukoy na tao diyan ay si Cyrus the Great. Hindi si Felix Manalo. Bakit si Haring Zero? O na, tingnan ninyo ang mabasa sa hula na ginagamit ng INC mga kapatid. Dito tayo sa The Voice. Ito ang mabasa natin. Sa Isaiah 46:11, I am the one who called Cyrus, the bird of prey, from the east, from the land far away. I summoned him to do what I intend. My word went out, and I will see it done. My plan has been made, and I will see it through. So, una pa lang nasalin, binanggit na dito si Haring Zero. Kung tingnan din natin ang salin sa, ginagamit din nila ito na salin, ang Amplified Bible, ito din ang mabasa. Calling a bird of prey from east, from a far country, the man Cyrus of my purpose. So, si Haring Zero naman ang tinukoy dito. So, di talaga si Felix Manalo. At kung tingnan naman natin ang Tagalog version, ito mabasa natin, na nagsasabi tungkol kay Zero, siya'y aking pastor at isigawa ang lahat kong kaligayahan. Na nagsasabi nga rin tungkol sa Jerusalem, siya'y magtatayo at sa templo ang inyong patibayan ay malalagay. Si Cyrus ang tinutukoy diyan. At ang Pilipinas ba? Yun ba talaga ang tinatawag na pares? Mas mabuting silipin natin ang inyong Pasugo Magazine 1997. Ito, pahina 5. Let us declare, we have never thought that any mention of the expression Far East refers to the Philippines. We are aware of the vast area called Far East. See? Pero para sa kanila, basta Far East, Pilipinas na yan. Pero meron ka bang mababasa sa Biblia na Pilipinas letra por letra? Wala. Pero wala. Pero sinasampalatayanan namin na ang katuparan ng hula tungkol sa malayong silangan na pagmumulan ng mga anak ng ating Panginoong Diyos sa mga wakas ng lupa o sa mga huling araw na ito, ang Pilipinas ang katuparan. So ang Pilipinas ang katuparan. Claim lang ninyo yan sa mga ministro ni Manalo. No, claim lang ninyo yan na ang Pilipinas ang katuparan daw. Ang tanong mga kapatid, kung pag-aralan natin yung dako ng daigdig na tinutukoy sa Biblia, yung kasulatan na silangan, saan ba yan? Yun po ba ay tumutukoy yung lupain sa silangan kung pag-aralan natin ang Biblia? Tingnan natin, Pilipinas ba ang tinutukoy diyan? Genesis chapter 25 verse 6. Datapuat ang mga anak ng naging mga babae ni Abraham ay pinagbigyan ni Abraham ng mga kaloob at
samantalang nabubuhay pa siya, ay inilayo niya kay Isaac ang kaniyang anak sa dakong silanganan, sa lupaing silanganan. So, may silanganang binanggit diyan. Ang tanong, yun po ba'y tumutukoy sa Pilipinas na? Yung mga anak ni Abraham ay pinapunta sa silangan. Ibig ba sabihin na yon ay mga nasa Pilipinas na? O, isip-isip naman pag may time, ha? Yung silanganan na binanggit sa Isaias Kapitulo 46, versikulo 11. Kung tandaan nyo, walang pangalan na bansa na sinabi. At sapagkat Biblia yung ginagamit nila, mga kapatid, dapat Biblia din ang magsasabi kung saan naroon yung kiniklaim nila. Ngayon, ipakita natin, mga kapatid, na yung dakong tinatawag sa Biblia na silanganan, hindi yung tinatawag na Pilipinas. Bakit? Okay. Pansinin ninyo. Dito sa Deuteronomio Kapitulo 4:47, 49, ito mabasa natin. At kanilang sinakop ang kaniyang lupain na pinakaari at ang lupain ni Og na hari sa Basan. Ang dalawang hari ni Amorio na nangasadako pa roon ng Hordan, na sa dakong sisikatan ng araw mula sa Aryor na nasa hangganan ng Libis ng Arnon hanggang sa bundok ng Sion o Hermon, at sa buong Arabia, sa dako roon ng Hordan, sa dakong silanganan, hanggang sa dagat ng Arabia, sa ibaba ng gulod ng Pisga. O yun, binanggit ba diyan na yung silanganan ay ang Pilipinas? So, doon pa lang, mga kapatid, wala na. Sablay na ang argumento nila. Tuloy natin. Aran ng sinasabing malayong silangan. Yun ang ibig sabihin namin kapag sinabi namin, Mr. Tampered, na ang mga aral ng Iglesia ni Cristo ay nakabatay sa Biblia. Nakabatay sa Biblia, ang pag-aangkin lang, no? Okay, punta tayo sa sinabi niyang yung debate namin, no? Ito. Sa panig ng Iglesia Katolika. Kasi nung ginamit kasi yung Mateo 16:18, nagtanong ako kay Mr. Dalibong. Sandali, Mateo 16:18, ano ba nakalagay doon? Itatayo ko ang aking iglesia. Yun ang nakalagay doon. Ang nagsasalita ang Panginoon Kristo. Ang ating Panginoon Kristo. Nang tinanong ko, diyan ba sa binasa mong talata, mayroon bang nakasulat diyan, Iglesia Katolika, Apostolika Romana? Ay nakipag-showdown si Mr. Dalibong, kapatid na Michael. Yun ang kinatawan ng Iglesia Katolika Romana. Binasa niya, showdown, pinakita sa moderator, ang dala-dala niya na Biblia, Confraternity Version. Confraternity Version. Pagkatapos, nakita namin. Bihira yung salin na yan. Confraternity Version. Meron din akong dalang Confraternity Version. Bihira lang kasi yung salin yan eh. Diba? Yung pala, pinalitan yung pahina. Merang salin, pero akala siguro nila na pag Confraternity Version, iisa lang na version. Halimbawa, di pa nagamit sa mga debate itong salin na ito at itong salin na ito, dahil bihira din ito na version, siguradong ang lusot dito ay tampered. Bakit? Sa bihirang version din ito. Kaya nga, di pa nagamit sa debate. Pero nauna lang. Anong mabasa natin sa John chapter 10 verse 16? Wala yan sa ibang salin, pero Protestant ito. And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Then I must call and gather to me the Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me, their only universal head and shepherd.
bira ito na salin. Di pa rin ito nagamit sa debate. Pero sigurado na ang lusot nila dito, mga kapatid, dahil siguradong wala pa silang salin na ito, ang sasabihin nila, tampered ito. Pero, ang di nila napansin, sila'y umanib sa tampered na iglesia. Di lang yan. Itong salin na ito, protestante ito. Itong salin na ito, para president, bira din ito na salin. Dahil protestante ito mabasa natin John chapter sa paraphrase 10:16. Pansinin ninyo. Ye, my chosen people of the Jews are one my known and noted flock. But I have other sheep also beside you. Even the Gentiles which are not of your fold, but shall have a fold of their own. Thereof shall be united into one body of the church with you. So as the Jews and Gentiles shall make up one holy Catholic church, under me there only one head. See? May nabasa din tayo sa saling ito, pero hindi ito Katoliko. Sigurado, pag matataranta sila sa debating ito, sasabihin nilang tampered ito. Okay, tuloy muna natin, Tuloy muna natin ito. Pahina. Yung buong pahina, madali lang naman gawin yan eh. Pupunta ka na sa printing press eh. Nakalagay doon. Madali lang, yon. Madali lang daw umanong gawin ang pagtampered. Sabi ni Parma, punta ka lang sa printing press. Palitan yung isang pahina. Nag-isip ba sila talaga? Sa akala niyo, mga kapatid, kung kayo, meron kayang printing press na papayag na mag-request ka na magpa-print isa lang na pahina ng Bible na i-request mo na i-print sa printing press? So, yun talaga ang palusot na napansin niyo. Ganon siguro. Pag makita din nila, sigurado, dahil ginagamit, palagi na natin ginagamit ito sa talakayan. Yung iba, paraphrase, di natin ginagamit para sa ibang debate yon, no? Dahil sa gusto nila letra por letra. Ito. Siguro ang palusot nila dito, mga kapatid, sasabihin nila na nagpunta sa printing press, pagkatapos nag-request na ipaprint yung isang pahina. Yun ang palusot lang nila. Sino kaya na printing press? Sa palagay ninyo, meron kayang printing press? Pag printing press, abay, diyan basta-basta, kahit siguro magpunta ka ng printing press, isa lang na aklat ang ipaprinta mo. Meron bang printing press na papayag na magpaprint isang aklat? O kahit napalagay natin, request ka ng printing press, 2 aklat lang ipaprint mo. Ano sa palagay ninyo, mga kapatid? Meron bang printing press na tatanggap sa request mo na mag-print ng isa lang na Bible? Siguradong walang printing press. Iwan ko kung sa kanila meron ba. Dahil sabi ni Parma, madali lang umano itong gawin, punta ka lang sa printing press. Isang aklat lang, i-request mo sa printing press na iprinta, papayag kaya ang printing press? Ano pa kaya kung isang pahina lang ng papel ang i-request mo sa printing press na ipaprinta? Di ba ba? Kaya nga, kung yun ang argumento nila, nagtaka tayo, yung pangalang Iglesia ni Crispo na nabasa natin, sila ang nagprintan yun.
Sa kanila yon. Sa kanilang printing press yun. Saan kaya yun mabasa? Sa Biblia. Ang salitang Iglesia ni Cristo. Aber? Pinakita natin dito. Iglesia ni Cristo. Balik natin ha. Ito sa kanila ito. Ang Iglesia ni Cristo. Para ituro natin sa cursor natin. Ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiiwasan ang paglilingkod ng tao sa Diyos. Ito ang dapat i-correct sa kanilang printing press. Bakit nagiging Iglesia ni Cristo kayo na meron kayong sariling printing press? Okay, tuloy natin ha. Ayan, napapanood na ninyo. I will build my holy, Catholic, Apostolic, Roman Church. Ayan, sa kabahaging yan, tingnan natin, panoorin natin. Ito yun. Nakita ninyo, mga kababayan, mga kapatid, yung pandaraya. Yun, nakita ninyo daw umano ang pandaraya. Kayo na nagpahayag na dinaya kayo. Pero, ang iniwasan ninyo, yon mismong pahayag ng moderator. Ano ba ang pahayag ng moderator na ayaw ninyong ipakinig? Sige ha, pakita natin ang pahayag mismo ng moderator. Ito ang pahayag ng moderator. At ang moderator na ito ay sa inyo. Ikaw bang koneksyon na Si Mr. Tamper. Nakipag-show. Hindi ko decide o yung specific people basta kay atong i-presenta kung sa natin diya sa Biblia. Dito, pati na si Ventilasyon natataranta dito. Gusto niyang ipadesisyon sa kanila. Sila kasi ang nagpili sa moderator na ito. Ipadesisyon nila na nagtampered ako at nandaya ako. Kaya sabi ng moderator, huwag kayong magdesisyon. Dili matahuwis. Di tayo huwes. O siya akong sahas dili huwis. O kinimbuman niya, Mr. Moderator. O giyang kinimbuman kining audience. Yan. Ang mga audience daw, dinaya natin. Pero nakita nyo naman sa debate, sino ang nandaya ba? Yung sa akin, nabasa ng moderator. Yung kay Parba, meron siyang binasa, binago niya ang pagbasa. Imagine, kasi kayo nga, ang mga miyembro, kung di kayo maniniwala, hiramin ninyo, ikumpara ninyo. Makinig kayo dito sa ating channel, ikumpara ninyo, basahin ninyo ang aklat na ito. Kung tama ba si Parba, tuloy natin. Problema. Ito kasi ang di talaga nila iparinig. So, problema na umano sa akin, dahil nagka-problema sila, may nabasa, hindi na problema nila. Ang amo, ipalutaw din sa audience, nga gilimbungan na kining audience. So, sabi ni Ventilasyon, na hindi naman siya kasali, gusto niyang ipalitaw umano sa audience na dinaya yung audience. Mo nga sa among pagtinto, among igatullo ang iyang paglibog. Sa kanilang pagtindig daw, kanilang itinuturo yung pandaraya. Yun ang pandaraya. Ito ang iniwasan nila. Okay? So, sa akong side, Brad, yan. Ang moderator ang nagpahayag, ang moderator ang nagbasa, sa kanyang side daw. Di ko kung inon ako sa akong side ay tilimbungan. So, di ko yan sasabihin na dinaya at nandaya. No? It might be inyo na termino. Sa inyo yan na termino. Yun ang ginamit lang ng mga miyembro ng INC at sa mga ministro, iniwasan na yung pahayag ng kanilang moderator. As a moderator, I will not comment with that. So, pakinggan ninyo na mismo si Parba, okay na? To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the